Gusto mga pade, nag-click ka, ibig sabihin kahit paano interesado ka sa content ng video na 'to. Ang gagawin ko ngayon mga pade, magpapalit ako ng single socket, papalitan ko siya ng double socket. Para magawa ko 'yon, meron akong tatlong options. Ang unang options is gagamit ako ng surface mounted back box. Dapat ang surface mounted back box na gagamitin mo ay suitable para sa double socket. So, madali lang to. Ang gagawin mo lang, tatanggalin mo tong existing single socket. Pwede mo nang iwanan yung back box sa likod niyan. Tapos itong surface mounted back box, pwede mong ilagay directly doon kung nasaan yung single socket back box para matakpan siya. Tapos ganyan magiging itsura niya. Tapos yung mga kable, lalabas mo dyan sa likod niyang surface mounted back box. Tapos kakabit mo na siya dito sa double socket faceplate. So, mangyayari niyan, ganyan. Tapos yung faceplate, nakabit dyan. So, dalawang screw lang yan dyan. Pag na-connecta mo na yung mga kable sa likod nito, tapos na yung trabaho. Ang disadvantage lang nito, hindi siya halos flush sa face ng wall. So, nakalabas siya ng about 40 to 50 mm. So, hindi masyadong maganda. Pero kung okay sa'yo yung ganon, pwede mong gamitin tong option na to. Ang pangalawang option is tatanggalin mo tong faceplate, tapos tatanggalin mo din yung back box sa likod niyan, papalitan mo siya ng mas malaking back box suitable para sa double socket. So, ang gagawin mo lang yan, uukaan mo siya, tanggalin mo yung single back box, palitan mo ng double back box, tapos yung edges ng double back box dapat naka-flush din sa face nitong wall mo. Tapos pag naikabit mo na yon, design procedure, kakabit mo yung mga kable sa likod nito, tapos kakabit mo yung faceplate doon sa bagong back box, dalawang screw lang kailangan mo, job is done. So ayan, medyo flush siya sa face ng wall kasi lalabas lang siya ng halos 10 mm. So okay siya. Dahil itong wall ko is black walls na may plasterboard sa harap, ang kailangan mong back box dyan, kung yung second option ang gagamitin mo ay yung metal back box. Pero kung fully plasterboard siya, hollow yung gitna niya, ang gagamitin mo naman ay yung plasterboard back box na gaya nito. Madali lang din to, parang ganun pa rin ang procedure niya. Uukaan mo lang yung plasterboard wall para maipasok mo yung likod nitong back box na to. Pag naipasok mo na siya, higpitan mo siya. Yung ayan ang magkaklam dun sa plasterboard mo. Tapos ayan na, magiging stable na siya, fix na siya doon. Tapos pag nakabit mo na siya, nailabas mo na yung kable doon, pwede mo na ngayon siyang ikabit sa likod nitong faceplate na to. Tapos ganoon rin ang procedure, ganyan ang lalabas sa kanya, job is done. So naka-flush din siya dun sa naka-flush din siya dun sa wall. Pero meron isang napakadaling option na hindi mo na kailangang magbutas ng wall, hindi ka na kailangang magdumi. Ayun ay kumuha ka ng double socket na pwede mong ikabit direkta doon sa single back box. Gaya nito. Makukuha mo to sa Screwfix. So, tumingin ka lang sa Screwfix, o kung kailangan mo ng link, dahil may hirapan kang maghanap, sabihin mo lang sa akin, pwede kong i-attach yung link na to doon sa comment mo. So, eto, direkta lang to. Tanggalin mo lang yung faceplate niya, iwanan mo yung single back box, tapos i-screw mo lang to directly doon sa the single back box. Job is done. Siyempre, yung mga connection, bago mo siya ikabit, dapat nakakabit na. So, etong option na to ang gagawin ko ngayon. Paalala lang mga pare, siyempre, bago kayo magsimurang gumawa sa socket na ito, siguraduhin nyo muna na yung power supply nyo is patay. So, i-isolate nyo yung power supply. Pwede nyo i-isolate yung dedicated circuit breaker niya kung alam nyo kung anong circuit breaker nagsusupply dito. Kung hindi nyo naman alam, I would suggest na patayin nyo yung main circuit breaker. Tapos pag napatay nyo na siya, testingin nyo pa rin siya para sigurado kayong walang kuryente. Pwede kayong kumuha ng
ang tester na ganito, parang pen tester lang siya na pag dinikit mo siya dyan, iilaw siya ng kulay pula, ibig sabihin may power pa rin yung ano mo, yung kable na pinagtatrabahuan mo. So kailangan mong i-double check para siguradong wala ng power na dumadaan diyan bago mo simulan yung trabaho. Kasi is better safe than sorry. 'Di ba? Pero paalala pa rin mga padi, kung may concern ka o kaya hindi ka feeling confident, tumawag ka ng electrician para gawin yan para sa iyo. So sige na padi, tara simulan natin, gawin na natin. Bago ko nga pala makalimutan mga padi, pag tinanggal nyo na tong single socket na to, tandaan nyo yung mga kable na nasa likod niya. Dito sa UK, ang live wire niya is brown or red. Ang neutral niya is either black or blue. Siyempre kung meron siyang earth, yellow yon na may parang stripe na kulay green. So minsan mas madali kung bago mo tanggalin yung faceplate sa wall, mag-take ka ng photo. Pero normally pag single socket naman, ano lang naman yan, halos 3 kable lang naman na andyan, isang earth, isang neutral at saka isang live. So tara pa rin, gawin na natin. Ayan mga pade, napalitan ko na yung single socket ng double socket. Walang dumi, direct replacement. So naikabit ko na rin yung mga kable sa likod nitong double socket. So ang gagawin ko na lang ngayon is tatakpan ko na lang yung pinaka screw dyan. Lalagyan ko siya ng screw cap para maitago yung screw. Now job is done. So kung nagustuhan niyo yung video mga pade, paki-like and share, at kung hindi pa kayo nagsusubscribe, pwede paki-subscribe na rin kung okay lang. Kung hindi man, hopefully see you again in the next video. Cheerio!